Ama naming makapangyarihan sa lahat, Amang Diyos, Yahuwah, kami ay sasamba, kami ay maglilingkod sa iyo. Ama, sana tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo ang aming paglilingkod sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Sana, Ama, ikaw ay masiyahan sa bawat isa sa amin. Kami ay karapat-dapat po sa iyo. Karapat-dapat na tumawag ng Ama sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, tatanggapin muli ang iyong mga paalala sa amin. Sana pagpalain at igawad mo ang iyong pag-ibig, ang iyong patnubay sa aming kapatid na magbibigay sa amin ng iyong mga mensahe. Punuin mo sana siya ng iba yung kapangyarihan galing po sa iyo. Sana, Ama, bawat isang nakikinig, lahat kami ay makinabang, makapaglingkod ng karapat-dapat po sa iyo. Ama, patawad sa aming mga nagawang pagkukulang. Patawad sa aming mga nagawang pagkakamali. Ama, sa bunga ng kahirapan sa mundong ito, ang iyong anak ay nakakalimot paminsan-minsan. Pero alam mo naman, Ama, ang aming kakayahan. Alam mo naman aming kalakasan ng mga loob, Ama. Alam mo kung ano ang aming kakayahan sa buhay na ito. Ang aming hinihingi lamang sa iyo. Bigyan mo kami ng kalakasan ng loob. Gawin mo kaming matagumpay sa aming pagbakal sa muglang sanglibutan ito. Dinadalangin namin ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Lalong ang mga ama at mga bulan at mga anak ng tahanan ng iyong mga lingkod. Sana basbasan mo ang aming mga anak. Sila'y matutong mahalin at pag-ibigan ang kanilang mga magulang. Sana, Ama, sila'y matuto. May banal na takot po sa iyo. Kasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyong banal na harapan. Ama, sa lalong madali, sa malapit ng aming mga banal na hapunan, bago kami sumama sa daong, sa pagbanal na hapunan, bago kami makipag-participate sa dulang ng iyong bugtong na anak, ang aming hinihingi sa iyo, Ama, ihanda mo sana bawat isa sa amin. Sana kami makapaghandang tunay na lubos, karapat-dapat na makipag-participate, karapat-dapat na makatanggap sa aming sa dulang ng iyong bugtong na anak. Ama naming Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Gawin mo kaming handa. Tulungan mo kami sa paghahanda ng aming mga sambahayan upang kaming lahat ay pagdating ng araw na yon, sa aming pag-alaala sa kahirapan ng iyong bugtong na anak, kami ay makidamay, Ama. Kami ay makasama. Maramdaman namin ang hirap at sakit ng iyong bugtong na anak. Kami ay makaramdam at kami ay lalong tumibay, lalo kaming magpakatatag sa tawag na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Ama, tulungan mo ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Pagalingin mo sana sila, Ama. Idulot mo sila makasama namin sa araw na yon. Kasama namin sa paglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga magulang. Dagdagan mo kami ng habang buhay. Dagdagan mo kami ng lakas. Magamit namin
Matangkilik namin ang mga anak. Madala namin sila sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pag-asa. Sasamahan mo kami sa aming pagsambang ito. Igagawan mo may masaganang bendisyon. Sapagkat ang lahat ng ito aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Taon-taon kayo po na mga iglesia ni Yahushua ay nagdiriwang ng hapunan ng ating Panginoong Yahushua. Isang araw na madamdamin at taimtim na paggunita sa pagpako sa kanya sa krus, sa ating Panginoong Yahushua, sa kamatayan niya. Ayon sa paniniwalang Kristiyano o paniniwala ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang kamatayan ng ating Panginoong Yahushua sa krus ay isang sakripisyo na nagbigay daan upang ang kanyang mga tagasunod ay makipagkasundo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay para sa ating mga kasalanan. Ginawa ni Yahushua na magkaroon tayo ng tuwirang relasyon o kaugnayan sa Panginoon Diyos. Tumanggap tayo ng biyaya na yon ay tanging ating matatamo sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yahushua. At tayo'y binigyan ng pag-asa, matibay na pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng unang pagkabuhay na mag-uli. Ngayon din ang kung tawagin ng Biblia ay rapture. Mga kapatid, habang binubulay natin ang kahalagahan po ng pangyayaring ito, ipinaalaala sa atin ang napakalaking pagmamahal at sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Yahushua para sa atin at binibigyang inspirasyon na mamuhay tayo sa paraang nagpaparangal sa Kanya at sa Panginoon Diyos na si Yahuwah. Dahil dito, ating liliwanagin at sasariwaing muli sa ating pong mga isipan ang ating pong gagawing pakikibahagi doon sa dulang ng Panginoon. Doon po sa hapunan ng ating Panginoong Yahushua. Ano po nga, ayon sa Biblia, ang kahulugan ng hapunan ng Panginoon? Ating basahin ang unang talata sa unang Korinto 11:23 hanggang 25. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yahushua ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos maghapunan o makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan
sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Ayon po sa Biblia, ano ho ang kahulugan noong dulang ng Panginoon o ni Yahushua? Ang bahagi sa ating binasang ito'y nagtuturo na ito po ay ang pagkain natin ng tinapay na yun ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Yahushua. Ito'y pag-inom din natin ng katas ng ubas sa saro na ito ay sumasagisag din sa kanyang dugo. Ano ho ang dapat nating pansinin sa sinasabi ng Apostol Pablo? Ang sabi riyan ay maliwanag ang katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin nyo ang wika ito sa pag-aalaala sa akin. Yun namang pag-inom ng katas ng ubas sa saroy sa pag-aalaala din sa kanya. Yung tinapay, lumalarawan sa kanyang katawang nabayubay sa krus. At yung katas ng ubas sa saro ay lumalarawan naman yon sa kanyang dugo na natigis sa bundok ng Kalbaryo. Ano ang pahayag ng Apostol Pablo? Ang sabi niya, kung ano ang natanggap ko mula sa Panginoon ay ibinibigay ko sa inyo. Mga katuwid, masasabi natin na itong itinuturo ng Apostol Pablo ay hindi paraang kanya, kundi ito'y paraan na kanyang natutunan sa ating Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng revelasyon. Ano ba talaga, mga kapatid, ang ating ginugunita tuwing tayo ay nagsasagawa ng hapunan ni Yahushua o ng Panginoon? Basahin natin sa Mateo 26:28. Sapagkat itong aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ano po ang ginugunita natin sa hapunan ng Panginoon? Ginugunita natin ang kamatayan po ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Yung kanyang dugong nabuhos para po sa marami, hindi lang sa ilan. Kaya napaka-importante na ito'y taon-taon ating isinasagawa sapagkat ang sabi, pag-aalaala. Di ba? In memory, doon sa sakripisyo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang ating pong ginagawang ito, mga kapatid, ay ito'y lalong nagpapalapit sa atin, sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Panginoon Diyos. Kaya taon-taon ginagawa po natin ito mga mahal na kapatid. Hindi pwedeng lilipas ang taon na ang mga Yahusiano ay hindi magsasagawa ng ating ginagawang hapunan ng ating Panginoong Yahushua. Dulang ng Panginoon. Di po ba? Ano po, mga kapatid, ang dapat nating mapansin? Mga salitang binigkas ng ating Panginoong Yahushua sa krus bago siya nalagutan ng hininga. Basahin natin sa Aklat ng Juan 19:30. Nang matanggap na ni Yahushua ang maasim na alak, sinabi niya, tapos na. At iniyuko niya ang kanyang ulo at kusang loob, isinuko ang kanyang espiritu. Ayon sa Biblia, ano ang huling mga salitang binigkas ng ating Panginoong Yahushua sa krus bago siya nalagutan ng hininga? Ang sabi ay maliwanag. Sinabi niya, tapos na. At pagkatapos noong mabigkas niya yung salitang tapos na, ay iniyuko niya ang kanyang ulo, isinuko niya ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, namatay na siya. Kaya pagka binasa ninyo sa Ingles, ang katapat ng tapos na, it is finished, tapos na. Ano ang kahalagahan po ng mga huling salitang ito ng ating Panginoong Yahushua, mga mahal na kapatid? Alam nyo, para ating malaman ang halaga niyan, una, hindi ho Tagalog ang ginamit na salita ng ating Panginoong Yahushua. Yung salitang tapos na, sa atin lang yan.
Hindi rin Ingles ang kanyang ginamit na salita. Tatandaan po natin. Ano ang wikang ginamit ng ating Panginoong Yahushua noong kanyang bigkasin ang salita niya na sa katapat sa Tagalog ay tapos na? Ang ginamit niya ay wikang Griego. Paano? Ano ang katumbas na salita? Ito ay tapos na sa wikang Griego. Sa ating referensya sa Columbia International University, ganito po ang ating mababasa sa wikang Tagalog na, mga kapatid. Kapag si Jesus o Yahushua ay sumigaw ng natapos na sa krus, ang salitang Griego na ginamit ay tetelestai, nang ibig sabihin ay upang dalhin sa isang pagtatapos, upang kumpletuhin, upang tuparin. Ang salitang Griego na tetelestai ay ginamit sa Ebanghelyo ni Juan bilang huling salita ni Jesus o Yahushua. Ito ay natapos bago niya isinuko ang kanyang espiritu. Ang tetelestai ay nagmula sa salitang ugat na Griego na tieb. Tileo. Literally, pag binasa natin ay tileo. Pero ang bigkas po niyan sa wikang Greek ay tieb. Nang ibig sabihin ay magwakas, matapos, o kumpleto. Ngayon, tatandaan po natin yan, mga mahal na kapatid. Alam nyo, ang tetelestai ay ginamit din po yan sa negosyo. Sa negosyo, ang parehong salitang Griego ay ginagamit din. Anong ibig sabihin po ng Greek word na tetelestai kapag ginamit po sa negosyo? Next slide. Ito ang ating mababasa. Ayan. Diyan po sa ating ni-research. Ayan sa tetelestai, meaning plus sign in plus business, etc. Itong sabi, ang Gregong akda, tetelestai, ay nangangahulugang ito ay tapos na. Ito ay salitang ginamit sa negosyo. Ibig sabihin, ganap na nabayaran ang utang. The debt is fully paid. Ginagamit din ito sa paghatol sa sistema ng korte upang mga hulugan na ang paghatol o sentensya'y lubos na natugunan na. The sentence is fully served. Yan po ay karagdagang kaalaman na yan palang wikang salitang Gregong tetelestai ay ginamit din sa korte, ginamit din maging sa negosyo. Nang ibig sabihin kapag ginamit sa negosyo ay ganap na nabayaran ng utang. Pagka ginamit naman sa korte, ang sabi riyan ay nangangahulugang ang paghatol o sentensya ay lubos na natugunan na. The sentence is fully paid or served. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, ang salitang ito ay yang salitang tetelestai ay lumitaw din sa sistema ng hudikatura upang ipahiwatig ang pagkumpleto ng isang pangungusap. Kapag ang isang tao po ay napatunayang nagkasala ng isang krimen, hinatulan siya ng korte ng isang tiyak na parusa. Nang lubos na maihain ang parusa na yon at napagsilbihan na ng isang kriminal ang krimen na nagawa niya, saka idinideklara ng korte ang salitang tetelestai. Ano ibig sabihin? Nagpapahiwatig na nakumpleto na ng isang kriminal ang sentensya sa kanya. Ang tetelestai ay isang salita na humihigit sa oras at kultura. Isang makapangyarihang pahayag. Ito'y nagpapahiwatig ng universal na ideya ng pagtupad sa mga obligasyon ng isang tao at pagkumpleto ng isang gawain. Katulad po ng ating Panginoong Yahushua. Sumigaw siya nang siya'y naroot nakabayubay sa krus bago siya nalagutan ng hininga, tetelestai, nang ibig sabihin, tapos na. It is finished. Alam nyo, ang tetelestai ay ginagamit din maging kapag ang pag-uusapan natin ay labanan ng mga sa giyera, kapag nagtagumpay
ang isang hukbo laban sa labanan sa kanilang mga kaaway, ang mga sundalo na yon ay sumisigaw at nagdideklara ng salitang tetelestai. Na kapag yan naman ay ating aalamin kung ano ang ibig sabihin, ito'y isang sigaw ng tagumpay. Di ba mga sundalo? Kapag sila po ay nagtagumpay sa labanan, kanilang itatayo yung kanilang bandera at sila'y sisigaw ng salitang tetelestai, sigaw ng tagumpay. Kaya nang ang ating Panginoong Yahusya ay sumigaw sa krus, bago siya nalagutan ng hininga, tetelestai, ano lamang ang ibig sabihin po niyan? Nagtagumpay siya laban kay Satanas, laban sa kasalanan, at laban sa kamatayan. Nagpahayag siya, nabayad na ang ating pagkakautang dahil sa ating kasalanan. Alam niyo kasi, mga mahal na kapatid, napakahalaga po nung kamatayan ng ating Panginoong Yahusya. Ano ang natanggap natin dahil sa kamatayang yon ng ating Panginoong Yahusya sa krus? Sa next slide po natin babasahin sa Hebreo 9:15 hanggang 16. Dahil dito ang Kristo ang siyang nag-aayos ng bagong tipan upang ang mga tinawag ng Diyos ay makatanggap ng mga walang hanggang pagpapalang ipinangako ng Diyos. Magagawa ito dahil nagkaroon ng kamatayan. Isipin nyo, hindi natin matatanggap yung biyayang pagtawag ng Diyos kung walang namatay na Kristo. Di ba? Kaya yung biyayang yon ay ating natanggap dahil sa kamatayan ng Kristo. Magagawa ito, sabi ng Biblia, dahil nagkaroon ng kamatayan na nagpapalaya sa mga tao mula sa mga pagkakamali na ginawa nila habang ang unang tipan ay epektibo. Sa kaso ng isang kalooban ay kinakailangang patunayan na ang taong gumawa nito ay namatay na. Ano ang natanggap natin dahil sa kamatayan ni Yahusya sa krus? Una, tinawag tayo ng Diyos. Paano natin natanggap yon? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yahusya. Dapat ba siyang mamatay? Hindi. Pero bakit siya pinamatay? Dahil sa siya po ay may ginawa na pabor sa mga tao na kanyang pinanagutan sa kanilang mga kasalanan. Hindi ho ba? Kung walang namatay na Kristo, walang kapatawaran ng kasalanan. Tandaan natin ito, mga kapatid. Ayon sa Lucas 19:10, ang Kristo po ay isinugo para hanapin at iligtas ang mga taong naliligaw. Ang Kristo po, ayon sa Roma 3:23 hanggang 25, ay isinugo para kanyang tubusin ang mga tao na sumampalataya sa kanya at naging tagasunod niya. Isa pa, ang ating Panginoong Yahusya ay isinugo sa layuning kanyang mapagkasundo ang mga tao na makasalanan sa Diyos na banal. Kaya ang sabi doon sa 2 Korinto 5:18-19, kami nga'y mga isinugo at kami muwaring namamalik ang Diyos na kayo makipagkasundo sa Diyos. Ayun ay pangangaral. Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga binigyan ng karapatang mangaral, yun ang sistema para ang tao ay makipagkasundo sa Diyos. Kanino natutunan ng mga apostol ang pangangaral tungkol sa aral ng Panginoon Diyos para maging kasunduan. Sa makatuwid, napakahalaga po talaga noong kamatayan ng ating Panginoong Yahusya. Madamasanan natin ito, mga kapatid. Hindi lang yan. Ang isa pang natapos, it is finished, tetelestai, ay yung mga napakaraming mga propesiya, mga simbolo, mga umaanilo sa pagdating ng Mesyas na nakasulat po sa matandang tipan. Alam ninyo, mga kapatid, mayroong mahigit sa 300 tiyak na mga propesiya na tumutukoy sa pagdating ng Mesyas. Mula roon sa Genesis 3:15, di ho ba?
yung dudurog na binhi doon sa ahas, ay yun ay tumutukoy kay Yahusya. Hanggang sa Isayas 53:3 na mayroong tao na talagang magsasakripisyo na siya'y mananagot sa kasalanan ng mga taong sasampalataya sa kanya. Natupad din po yun. Di ho ba? At mayroon pang ilang matutupad sa darating na panahon. Kaya tetelestai, maraming natupad nung kanyang isigaw yung mga katagang yon. Dahil dito, dahil sa tayo nakinabang sa kamatayan ng Kristo, anong obligasyon natin gawin? Pakinggan po natin, next slide, 22:18. Sapagkat, sinasabi ko sa inyo, na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y kumuha ng tinapay, at nang siya'y magpasalamat ay pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At gayon din ang saro, pagkatapos nilang kumain, na nagsasabi, ang sarong ito na ibinuhos para sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ipinapahayag ninyo ang katotohanan ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating muli. Mga kapatid, anong ating obligasyon? Dahil sa tayo'y tumanggap ng biyaya na tayo ay napatawad bunga ng kamatayan ng ating Panginoong Yahusya sa krus. Tayo po ayon sa talata na binasa natin ay merong gagawin. Ano po yun? Yung una, gawin natin ito bilang pag-aalaala sa Kanya. Lagi natin gagawin yun. Yun ang ating obligasyon. Yun ang ating tungkulin. Sa pamamagitan po ng simbolikong pagpapahayag ng katotohanan ng kamatayan ng Panginoon. Bakit simboliko? Sapagkat yung tinapay, simbolikal yun ang katawan niya. Yung pong katas ng ubas, yun ay sumisimbolo o sumasagisag sa dugo ng ating Panginoong Yahusya. Pero hanggang kailan natin gagawin yan? Ang sabi diyan sa Korinto ay maliwanag, hanggang sa siya ay dumating muli. Kaya hanggat ang Panginoong Yahusya ay hindi pa dumarating muli para sa rapture sa kanyang mga tagasunod, tayo ay magsasagawa taon-taon ng ating pagsama diampo sa ating ginagawang dulang ni Yahusya o dulang ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nakahanda pa tayong gawin yan? Dapat lang po. Kaya sa dami ng ating ginagawa, taon-taon itong Abril 22 na darating ay ating po yan na kailangang bigyan ng pansin at pagpapahalaga. Mahalaga po yan sapagkat yan ang araw na ayon sa Jewish calendar, yan pong April 22nd, yan po ang kanilang Passover. Yan ang kanila pong pagsasagawa noong pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Yahusya. Kung tawagin nga po ng ibang relihiyon, Santa Cena, ano ibig sabihin yun? Banal na hapunan. Wala ka namang mababasa sa Biblia ang banal na hapunan. Ang nasa Biblia, Lord's Supper. Di ho ba? Yung hapunan ng Panginoon o dulang ng Panginoon o dulang ni Yahusya. Yan ang nasa Biblia, mga kapatid. Ano ang dapat nating tandaan? Bilang pag-aalaala sa kanyang kamatayan. Pakinggan po natin ito, next slide, sa 27. At ating basahin ang nakasulat. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yahusya ng gabing siya'y ipagkanuloy dumampot ng tinapay. Papansinin po natin ito. Yan palang dinanas ng Panginoong Yahusya. Tindi, ano? Kaya ating dapat na isaalang-alang ito sapagkat hindi magaan ang pinagdaanan ng Panginoong Yahusya. Hindi naman siya dapat magsakripisyo pero nangyari po yun, tiniis niya po yun Di ba? Alang-alang sa mga tao na marami, hindi lang po konti.
Gusto niya marami. Sapagkat ang sabi, nagparito ang Kristo to seek and save those lost people. Yung nawawala, yung nangaligaw na mga tao. Yung lost people. Yung na mga taong, ika nga, ay mga makasalanan. Ang Kristo ay nagsakripisyo. Di ba? Kaya ayon po dyan sa ating binabasa, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol, sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Kaya mga kapatid, tiyakin natin na sa tuwing makikibahagi tayo sa kanyang hapunan, paghapunan ni Yahusya, dapat natin gawin ito sa karapat-dapat na paraan. Bakit, mga kapatid? Dahil kung kakain at iinom tayo ng sasaro o kakain tayo ng tinapay, iinom tayo noong katas ng ubas mula sa saro ng Panginoon, sa parang hindi karapat-dapat, magkakasala ho tayo ng paglapastangan at pagkakasala laban sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yahusya. Ayaw natin nun, mga kapatid. Kaya dito sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ay kailangan nating itanong ang ating sarili, paano ho natin tinatrato ang dulang ni Yahusya? Mga kapatid, ito po ba ay kaimtim, makatotohanan? Kita ng Diyos ang nilalaman ng ating isip. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Hindi natin pwedeng gawin na tayo magpanggap sa harap ng Diyos. Tatandaan natin ang Kristo ay ipinagkanulo. Alam niya po yun eh. Alam niya at nababasa niya ang isipan ng tao sapagkat pinagkalooban siya ng Ama ng kapangyarihang mabasang iniisip ng tao. Kaya nga po noong sa hapunan na di ba? Doon sa dulo ng Panginoon ang sabi niya doon nang subuan niya itong si Judas, ang sabi niya, gawin mong madali ang iniisip mo. Di alam niya. Di ba? Alam niya kung ano ang nasa isip nitong si Judas Iscariote. Bakit po alam niya? Ayun nga, sapagkat pinagkalooban siya ng Panginoon Diyos na malamat mabasa niya isip ng tao. Pero alam ninyo, nangyari ang lahat ng yon para matupad ang nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Yahusya ang siyang maghihirap alang-alang sa kasalanan ng maraming mga tao. Kaya dapat tayo maging handa, mga kapatid. Dapat tayo maging karapat-dapat sa ating pagsalo sa dulang ng Panginoon. Ano ang masama sa pakikibahagi sa tinapay o saro ng Panginoon sa hindi karapat-dapat na paraan? Ito ang ating babasahin ay 29 hanggang 30 aklat ng unang Korinto. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng walang taimtim na pagpipitagan at taos-pusong pasasalamat sa sakripisyo ng Kristo o ni Yahusya, ay kumakain at umiinom ng paghatol sa kanyang sarili kung hindi niya makilala ang katawan ng Kristo na ang walang ingat at hindi karapat-dapat na pakikisalo ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahina at may sakit at ang isang bilang ay natutulog sa kamatayan. Ano ang masama? Kapag tayo ay nakibahagi doon sa dulang ni Yahusya, tumanggap ng bahagi ng tinapay na lumalarawan sa kanyang katawan at katas ng ubas mula sa saro, lumalarawan sa kanyang dugo. Sabi ng Apostol Pablo, maliwanag, ang bawat individual na nakikibahagi, kumakait, umiinom ng isang paghatol sa kanyang sarili. Kailan? Kung hindi natin siniyasat ang ating sarili. Kung walang ingat at hindi karapat-dapat na tayo ay nakisalo. Kaya hindi ito basta
pagtanggap ng tinapay at ng katas ng ubas, mga kapatid. Ang ating Panginoon Diyos ay laging nakatunghay kung paano pinahahalagahan ng mga kumilala kay Yahusya na anak niya ang kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Alam natin na ang Diyos ay nahapis sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Pero yun ay nangyari sapagkat ipinahintulot ng Ama. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta niya sa mga tao sa sanglibutan ng kanyang bugtong na anak na walang sala, ang kanyang bugtong na anak na hindi dapat mamatay, ang siyang naghirap, ang siyang nagdanas ng matinding kahirapan, sakripisyo para sa kasalanan natin na mga taong mga nagkasala sa harap ng Diyos. Sinasabi rin sa talata, ang walang ingat at hindi karapat-dapat na pakikilahok ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahina at may sakit at ang iba'y natutulog na o namatay na. Kaya mga kapatid, ang katawang ito, bigay ng Diyos ito. Nung masira ang una at ikalawang templo, kayo'y na ang templo. Ito na ang templo. Ito na ang dapat tahanan ng Panginoon Diyos sa araw ng ating pagsalo doon sa dulang ni Yahusya. Ang tanong, ito bang katawang ito ay karapat-dapat na sumalo roon sa dulang na yun? Kayo lamang po, ako lamang po ang makasasagot sa tanong na yan at maging kayo mga mahal na kapatid. Kaya diyan, individual. Individual. Bawat isa po sa atin, kailangan po mayroong pag-iingat, kailangan po maging karapat-dapat tayo sa ating pakikisalo sa dulang ng Panginoon. Ano ang mga kinakailangan bago tayo makibahagi sa hapunan ni Yahusya? Pakinggan natin sa unang Korinto 11:28. Ganito po na ating mababasa. Ngunit ang isang tao ay mapanalangin kailangang suriin ang kanyang sarili at ang kanyang kaugnayan sa Kristo. At kapag nagawa na niya ito, ay saka lamang siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ano ang kailangan nating gawin bago natin maisakatuparan yung pakikibahagi doon sa dulang ni Yahusya o ng Panginoon, mga kapatid? Mula po sa aming mga ministro, lahat po tayo, mga mahal na kapatid, kailangan po ay ating suriin ang ating sarili. Paano po yun? Yung kaugnayan natin sa Kristo. Alam nyo, kapag ang pag-usap ay kaugnayan sa Kristo, ang ibig lamang sabihin, alagad tayo ng Kristo Hindi po ba? Tagasunod po niya tayo. Sa makatuwid kung tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Yahusya, kung ano ang kanyang iniuutos sa atin, mga mahal na kapatid, yun po ang dapat makita na ating ibinubuhay sa araw-araw. Ang sabi niya, magmahalan kayo. Magpatawaran kayo. Ang sabi ng Panginoong Yahusya ay magkaisa kayo. Magtulungan kayo. Mag-aalalayan kayo. Ipanalangin niyo ang bawat isa. Ayaw natin maiwan tayo sa daan ng paglalakbay. Ayaw nating mapabilang doon sa pagsasabihan ng ating Panginoong Yahusya, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Ayaw natin mapabilang tayo doon. Marami na rin tayong sakripisyo. Marami na rin tayong mga itinanggi. Marami tayong pinagdaanang pagsubok. Ngayon, iglesia tayo ni Yahusya. Maaaring tayo kukunti sa bilang sapagkat yan ang hula. Nagtirang Diyos ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion. Ngunit iyang kakaunting yan. Iyan ang ibig ng Diyos na maghanda. Yan ang ibig ng Panginoon Diyos na tumalaga. Sana
lahat tayo ay makapaghanda sa darating na ating pagtanggap at pakikibahagi po sa dulang ni Yahushua, mga mahal na kapatid. Mahalaga po yun. Kaya kailangan nating magtakda ng panalangin individual. O kaya naman ay kung marami tayong kasama sa pamilya natin, sama-samang panalangin para ating pong paghandaan ang napakahalaga sa buhay natin, ang dulang ng Panginoon. Kailangan nating suriin anong aking naging kaugnayan sa Kristo. Ang tanong ngayon ay meron pa ba tayong kaisipan na taglay katulad ng kaisipan ng ating Panginoong Yahushua? Binibigyan din ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang pagtuturo ang pagsunod at pagmamahal kay Yahuwah, ang makapangyarihang Diyos. Mahal ba natin si Yahuwah? Maaaring sabihin natin, opo, paano ang pagmamahal kay Yahuwah? Pagsunod sa kanyang kautusan. Pagka tayo sumusunod sa kanyang kautusan, may pag-ibig ba? May pagmamahal ba? Yun ang ibig ng Diyos. Yun ang hinahanap ng Diyos. Oo, utos ko, sabi ng Diyos, ang maghandog kayo, pero mas mahalagang pagsunod kaysa handog. Para nating masunod ang kalooban ng Ama, dapat malaman natin ang kalooban niya. Sa mga pagsamba natin, naghahanda tayo. Sa ating pagsamba, nakatabi yung ating abuloy, matagal pa bago sumamba, nakatabi na, may pasya na tayo, eto abuloy ko. Sapagkat utos ng Diyos yun. Sa ating pagsamba, ang ating bang ipinapanalangin ay yung ibang mga kapatid, hindi lang yung ating pamilya, hindi lamang yung para sa ating sarili. Kapag tayo nananalangin, ang ating bang ipinapanalangin kasama ang mga tao sa sanglibutan, lalo na ang nasa lugar ng digmaan, na kapag ating nakikita ang mga larawan ng mga bata at matandang nangamamatay, nakakatawag po yun ng pansin sa atin, nakakapagbagbag ng damdamin, nasasaktan ng ating kalooban. Ang mga biktima ng lindol at biktima ng iba't ibang uring kalamidad, sinasama ba natin sila sa panalangin? Maaring hindi sila kumikilala sa Diyos, pero ang sabi ng Diyos, ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ganyan ang Yahusyano. Mayroon tayong empatiya, mayroon tayo pong ika ay pagsasaalang-alang sa ating kapwa-tao. Para kay Yahushua, ang pagpapakita ng habag sa iba ay mahalagang bahagi ng pamumuhay na nagbibigay kasiyahan. Sinisikap niya na maka-impluwensya siya ng positibo sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Yan ay nung narito pa sa lupa ang ating Panginoong Yahushua. Ganyan din ba tayo? Kung tayo kasama ng ibang mga tao, tayo po ba ay nakikita sa atin ang Espiritu ng Panginoong Yahushua? Pagmamalasakit, pagdamay, pagtulong, lalo sa mga ulila, sa mga byuda. Kaya yan ang ating isa sa mga layunin sa ating foundation sa pagtulong at paglingap sa ating kapwa-tao, lalo na sa kapuspalad at sa mga nangangailangang tulay. Mga mahal na kapatid, mahalaga po na makilala natin ang kahalagahan ng ating gagawin sa darating na 22 ng Abril. Ano ang dapat nating suriin sa ating sarili para maging karapat-dapat tayong makibahagi sa napakahalagang dulang ni Yahushua? Pakinggan natin sa ilang mga talata pa. Ganito nakasulat, mga kapatid, sa 31. Ngunit kung susuriin at hahatulan natin ang ating sarili ng tapat, kinikilala ang ating mga pagkukulang at itinutuwid ang ating pag-uugali, hindi tayo hahatulan. Yan ang ibig ng Diyos. Yan ang dapat sa atin, mga kapatid. Wala tayong pwedeng ipagmalaki.
Ang dumi natin sa harap ng Diyos. Hindi tayo perfecto. Opo, sinikap natin tayo'y makasunod, pero hindi natin magawa sapagkat tayo'y mahina. Bagamat tayo tagasunod na ni Yahushua. Kaya sabi niya ng Apostol Pablo, kung susuriin at hahatulan natin ang ating sarili ng tapat, ibig sabihin, kinikilala natin ang ating mga pagkukulang. Itinutuwid natin ang ating pag-uugali. Ang sabi, hindi tayo hahatulan. Hindi tayo magkakaroon noong kahihiyan na matatanggap ng marami pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang atin po na dapat gawin na pagsusuri sa ating sarili, wag nating suriin ang ibang mga kapatid, yung ating sarili po. Ano itong sariling ito? Ano itong sariling ito pagdating sa kaugnayan ko kay Yahushua? Paano naging matuwid ito sa harap ng Panginoon Diyos? Hindi ito naging matuwid. Kaya ang dapat kilalanin natin ang ating pagkukulang. Hindi magagamot ng pagtanggi sa ating pagkukulang ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Hindi natin pwedeng ikaila yun. Hindi natin pwedeng pagtakpan yun, mga kapatid. Kitang-kita ng Diyos yun. Kaya anong nating magagawa? Ama, nagkakasala kami araw-araw. Nagkukulang kami araw-araw. Pilit namin ituwid ang aming pag-uugali. Pero hindi namin ito magagawa sa ganang aming mga sarili. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin kailangan ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos, mga kapatid, para tayo po ay mabuhay ng matuwid sa harap niya, para ating maiwasto ang ating pag-uugali sa natitirang panahon ng ating buhay. Alam niyo, sa isang tao na pagka ating tinignan at binasa natin ang ibang mga hinatulan ng silya elektrika. Talagang kriminal sila pero lumuluha, tumatangis at tumitingala sa langit. Masamang mga tao po yun. Pero sa mahuling bahagi ng buhay nila, natututo silang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi natin alam ang bukas. Mula ngayon, hindi natin alam kung anong naghihintay sa susunod na linggo sa atin. Kaya ang ating dapat gawin mula ngayon hanggang sa darating na araw, lalo na sa araw na itinakda natin na pinagkaisa natin, yung Abril 22 na yan, ay mahalaga po yan sapagkat yan ang araw na aktwal na ating isasagawa ang ating pong dulang, pakikibahagi sa dulang ni Yahushua. Opo, mga mahal na kapatid. Ano bilin? Ano ang kabilin-bilin at babala kapag ang isa sa katuparan natin kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Pakinggan natin sa aklat ng Apokalipsis. Ganito nakasulat, aking sinasaksihan sa bawat tao nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino may mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Yan ang bilin. Pagdating sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, huwag nating dagdagan, huwag nating babawasan. Ang sabi ng iba, alam ninyo, pwede nating gawin ito, isama natin sa gawain sa alaala sa kamatayan ng Kristo sapagkat maganda ito. Kaya dinadagdagan ng iba, katulad sa kinagisnan nating relihiyon. Di ba? Ang Lord Supper sa kanila ay araw-araw. Ang iba'y linggo-linggo eh. Di ba? Kaya hindi na pag-aalaala eh. Hindi ceremonial ang Lord Supper. Ang hapunan ni Yahushua ay hindi po ceremonial, kundi memorial po yan. In memory of the death of Yahushua HaMashiach. In memory. Kaya nga,
taon-taon lang po Di ho ba, mga kapatid? Yan ang ating ginagawa. Pero huwag kang magdagdag yan sa paraan na isinagawa ng Panginoong Yahusya. Paano nga ba isinagawa ng ating Panginoong Yahusya ang dulang na kung tawagin ay yun din ang huling hapunan niya sapagkat pagkatapos nila siya'y huhulihin na at siya po ay mamamatay. Ito, pakinggan natin. Next slide po. 26 hanggang 30. At samantalang sila'y nagsisikain, yan ang aktwal, ay dumampot si Yahusya ng tinapay at pinagpala, pinanalangin, tinapay. Pinagputol-putol. Kasunod, at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, itong aking katawan. Hindi literal na katawan yon, lumalarawan lang sa katawan niya yon. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat niyan sapagkat itong aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin ko, na inumin kong panibago nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Yan ang paraan. Simple ang Lord's Supper. Ang dulang ni Yahusya ay napakasimple. Dumampot ang Panginoong Yahusya ng tinapay, gaya ng ating nabasa. Pagkatapos ay kanyang pinagpala o ipinanalangin sa Diyos, pinagputol-putol, ibinigay sa mga alagad. At ang sabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo ito, ang aking katawan. Tandaan natin, ng tagpong yan, ang Kristo ang nagsasalita. Ano katunayan yung tinapay na yon ay lumalarawan sa katawan niya? Siya mismo nagsasalita Di ba? Kunin ninyo, kainin ninyo itong aking katawan. Ang tinapay ba na literal na hawak ng Kristo na ibinahagi sa mga alagad niya ay katawan niya yon na literal? Aba hindi. Yun ang katunayan sapagkat siya mismo ang nagsasalita. Yung tinapay na kanyang hawak ay lumalarawan sa kanyang katawan. Kaya niya ginawa yon sapagkat darating ang panahon, hindi niya na makakasama ang mga alagad niya. Taon-taon gagawin nila yon. Kaya yung tinapay na yon, buhay pa man siya, ay pinagpaunan na niya, ito gagawin nyo para maalaala nyo ko. May tinapay na isa, pagputol-putulin, pagkatapos maipanalangin, ibahagi sa mga alagad. Hindi pa natigis ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, pero ang sabi niya ay maliwanag. Ang sabi doon ay dumampot siya ng isang saro, nagpasalamat, ibinigay sa kanila, nagsabi, magsiinom kayong lahat dyan. Sapagkat itong aking dugo ng tipan, nagsasalita siya. Tumigis na ba dugo niya? Hindi pa. Ano ibig sabihin? Yun ay gawain na kanyang pinangasiwaan para pag wala na siya, magagawa ng mga alagad niya ang pag-aalaala sa kanyang dugo at sa kanyang katawang na bayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yan ang paraan. Kaya ngayon, leksyon para mahanda tayo. Pagkatapos, manalangin individual, buong pamilya o kaya sama-sama hanggang sa pagsapit ng Abril 22. Mga kapatid, yan ang aktual na gagawin natin. Maaring sasabihin siguro nung mag-umpisa tayo na nakabihis ang mga kapatid natin nakasama sa ating gagawing pag-aalaala sa dulang ni Yahusya, nagbubulay-bulay tayo at magsasalita ang padre ni pamilya at kaniyang ipaalaala ang okasyong gagawin na yon na napakahalaga. Maaaring sasabihin niya, mga kapatid, dumating na ang panahon na tayo ay makikisalo at makikibahagi sa dulang ni Yahusya. Naalaala natin ang mga leksyon na ating pong natanggap noon sa ating pagsamba, itong pagsambang ito, na mahalaga ito, na ating nasiyasat ang ating sarili para tayo maging karapat-dapat sa pagkakataong ito. Saka po,
sasabihin noong padre de pamilya na tayo po ay mananalangin, hawak niyang tinapay at kanyang ipapanalangin. Pagkatapos niya maipanalangin, sa kanya hahatiin at bibigyan niya ang bawat isa na nandoon na makikibahagi doon sa dulang ni Yahushua. Pagkatapos po na makain po ng lahat ng mga nandoon, ang dulang bahagi nila sa tinapay, ay saka lalapit yung ama na hawak yung pitsil siguro noong katas ng ubas, ipapanalangin niya. Pagkatapos niya ipanalangin, sa kanya idulot. Ay ibig sabihin, ibubuhos niya doon sa mga sa baso o kaya sa isang maayos na basong malinis at ibabahagi niya doon sa bawat isang makikibahagi at sasabihin niya, pakihawakan po ninyo ang basong hawak ninyo o kupita o anuman yan, ang katas ng ubas, sa kanya sasabihin, mga kapatid, yung kanina, tinapay, no? Yung nasasabihin niya, sabay-sabay nakakainin. Sabihin mo na, ang tinapay na ito ay lumalarawan sa katawan ng ating Panginoong Yahushua na napako sa krus dahil sa ating kasalanan, sa kakakainin, sabay-sabay. Pagkatapos, ipapanalangin yung katas ng ubas at ibabahagi doon sa lahat ng dadalo at sasabihin, mga kapatid, ang katas ng ubas na ito ay iinumin po natin bilang pag-aalaala sa dugo ng ating Panginoong Yahushua na nabuo sa bundok ng Kalbaryo sa kapatawaran ng ating kasalanan. Sabay-sabay na iinumin. Pagkatapos po noon ay saka mananalangin at pagkatapos manalangin ay himno, isang awit. Gaya ng ginawa dyan, no? Pagkaawit nila ng isang himno, nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. Noon yung panahon ni Yahushua. Hindi na tayo pupunta sa ulibo, ibig sabihin tapos na. Nagsiparoon sila, tapos na ang kanilang pakikibahagi sa dulang ni Yahushua. Walang dagdag, walang bawas. Ang mga unang Yahushua ay hindi ginawa ang dulang ng Panginoon parang theatrical. Ano yung theatrical? Pag sinabing theatrical, sadyang ginagawa para matouch ang emosyon ng mga tao. Di ho ba? Kaya ang mga organisadong iglesia ngayon, napakaraming idinagdag sa sagradong hapunan ng Panginoon. Ang Katoliko, mawalang galang na. Ang iglesia na dati natin kinabibilangan, mga kapatid, at protestante, marami silang idinagdag. Ang sabi ng Diyos, kung anong iniutos ko, huwag yung dadagdagan, huwag yung babawasan. Walang pangangaral. Walang mga awit ng prosesyon, walang prosesyonal, walang ganon. Yan ang sinasabi nating theatrical, pinagaganda. Dinadagdagan para lang mapaganda sa makatwid, para sa tao, hindi sa Diyos. Nagdagdag ka, madadagdagan ka ng parusa ng Diyos o sumpa ng Panginoon Diyos. Ayaw natin noon. Kaya nga po, pinagdidiinan natin ang tamang paraan ng pagsasagawa ng Panginoong Yahushua. Nagbigay siya ng halimbawa. Di ba? Maliwanag po yung binabasa natin kanina. Ayan, hanggang sa ngayon, nasa harap ninyo mga kapatid. Yan ang paraan. Walang dagdag, walang bawas. Payak at simpleng hapunan lamang upang alalahanin ang katawan at dugo ng Panginoong Yahushua. Kaya ginamit natin payak at simpleng hapunan lamang. Yung salitang lamang para ipakita, no more, no less. Huwag mong dagdagan yan, nakasulat na yan. Kaya mga mahal na kapatid, salamat sa Panginoon Diyos. Sapagkat sa nalalapit na mga araw ay sa ating mataimtim at napakaseryosong okasyon ay gugunitain natin ang kamatayan ng ating Panginoong Yahushua. Isa pa po sa dapat nating maisa-isip. Isipin na lang natin po ang Panginoong Yahushua nakabayubay sa krus, pako sa magkabilang palad, pako sa mga paa, dagdag pa yung bigat ng kanyang katawan. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3, nalagutan siya ng hininga. Yung isang oras lang na tayo po ay napako, napakasakit noon. Pero ang ating Panginoong Yahushua, bagamat napakasakit ng kanyang dinanas, tinis niya yon para sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, kilala ko ang aking mga tupa, kilala din nila ako.
Ayaw kong kahit isa'y mawala sa kanila. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Yahushua. Tiniis niya ang lahat ng sakripisyong yun. Kaya itong ating natitirang buhay, mga mahal na kapatid, gamitin po natin sa pagluwalhati sa Diyos, sa pagluwalhati sa ating Panginoong Yahushua. Mag-uukol mo naman tayo ng panahon para tayo po, mga kapatid, ay makatulong sa gawain. Makatulong sapagkat yan ang ating tungkulin, ideklara ang kamatayan ng Panginoong Yahushua. Tumulong tayo sa pagpapalaganap, mga kapatid. Tumulong tayo sa ating pong mga gugulin. Ang ating kwarta, mga kapatid, totoo na ating iniipon yan. Mahalaga po yun. Pero pagdating sa ating pagsamba, magtabi tayo ng abuloy. Gusto nating makatulong sa ating kapwa. Mayroon tayo po na foundation para legal ang ating pagtulong. Sana magunita natin. Ang mundong ito ay iiwanan natin. Ang mundong ito ay hindi na magtatagal sa mga nangyayari ngayon. Ibig ng Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua, lahat tayo ay mahanda, lahat tayo ay maging ganap sa pagsalubong sa Panginoong Yahushua pagdating ng araw. Nawa, basbasan tayo ng Diyos. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan ka sa lahat. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na nagkukulang at nagkakasala. Bagamat kami ay may marumi sa harapan mo, pero sa isang tinig na kami po, Panginoon, ay nagsusumamo. Sana'y patawarin mo pa kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala, sa aming mga pag-uugali na minsan ay alam namin hindi tama, pero nakikita mo pa rin nagagawa namin. Kung kami hindi mo tutulungan, Ama, paano kami mahahanda sa napakahalagang okasyon na gagawin namin sa Abril 22? Sasalo kami sa dulang ng Panginoong Yahushua. Napakahalagang okasyon yun, sapagkat yung po, Panginoon, ay pagkakataon na titignan mo kung paano kami nabuhay, kung paano namin pinahalagahan ang katawan ng iyong bugtong na anak, kung paano namin pinahalagahan, at kung paano namin ginulita ang kanyang sakripisyo sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, kung paano siya pinahirapan alang-alang sa kasalanan ng mga tao. Ama, nakikisuyo po kami sa iyo. Kami po ay linisin mo. Pakilinis ang aming puso. Pakilinis ang aming po kaluluwa. Pakandapatin mo sana kami pagdating ng araw na yaon, upang ang mga mahihinay lumakas, upang ang mga may sakit ay gumaling, at higit sa lahat, Panginoon, amin pong maramdaman ang pagiging Yahusiano namin sa paraang pinahahalagahan namin ang bawat sandali ng aming buhay, na aming pong ipahayag ang dahilan ng kamatayan ng Panginoong Yahushua. Maawa ka sa amin. Ang iba sa amin kasi may sakit pa hanggang ngayon. Nakakapagpatuloy lamang kami dahil sa tulong mo. Maawa ka sa mga kapatid namin na ngayon nasa balik na karamdaman. Gustong-gusto nilang sumama. Gustong-gusto nilang makabahagi. Ama, maawa ka po. Ikaw ang aming pong pag-asa na siyang sa aming makatutulong. Salamat po ng marami. Sumasampalataya kami. Pinagindapat mo pa kami. At sana, Ama, tinanggap mo rin ang aming mga abuloy at pakisuyong dagdagang kami ng pananampalataya upang lalo kaming mahanda
at kami makasalubong sa Panginoong Yahushua pagdating niya sa alapaap na yun ang unang pagkabuhay na maguli. Ito'y hinihiling namin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo ay suyang sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga paalaala po. To learn how to make the Lord's Supper bread, please visit our website at www.churchofyahushua.org, and it is pasted on the main page po. Ano po? Yan ay tungkol sa paggawa ng tinapay. Ako, gagawa rin ako ng tinapay. So panoorin po natin yan, yung video na yan, para ating malaman ang paggagawa ng tinapay. Bumili na kayo ng kung pwede, ay ako, nakabili na po ako ng kidem dito sa Jacksonville. Kapatid na Mel Carbonell ay doon po ako pumunta sa Winn-Dixie, doon sa Roosevelt. Meron po sila roon, marami pa yung kidem. At kayo pong nasa iba't ibang panig ng mundo ay pakibili na rin po ng mga kailangan natin. Yung pong gold medal na flour, na harina, na hindi self-rising. Yun ang ating gagamitin po, mga kapatid. Ang Lord's Supper nga po natin will occur on the 22nd po at any time after the sun sets. Patuloy nating ipinapanalangin po lahat ng mga tao. First of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, sa lahat ng tao po. For kings and all others who are in your authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Sana po ay itong lahat ng ito ay ating pong maisakatuparan para po tayo ay mamalaging masigla at malapit sa Panginoong Diyos. Lalo na po sa panahon ito na ang mundo ay napakagulo na, mga kapatid. Maasa po at tayo nananalig ng lahat ng yan po ay maliwanag para sa ating lahat. Hanggang dyan po at tayo natatapos.